Oy, dumating na ba sa'yo ang katanungang ito? Saan ba pupunta ang buhay ko? Para bang hirap na ako. Ginawa ko ng lahat ng paraan, lahat ng bagay para mabuhay, para makamit ang aking pangarap sa mahal sa buhay. Pero walang nangyayari. At gusto mo nang sumuko dahil mapait ang kapalaran para sa'yo. Lalo na sa panahon natin ngayon, parang ang hirap-hirap mabuhay. Hep, bago mo isuko ang laban, pakinggan mo muna ang kwentong ito. Noong panahon ng Nazi War, sa pamumuno ni Hitler, merong isang lalaki sa concentration camp ng Nazi. Walang iba kundi si Viktor Frankl. Nakita niya kabilaan, kaliwat kanan, harap likod kung papaano namamatay ang kanyang mga kababayang mga Hudyo dahil sa paglason, pamamaril, yung pagpapahirap sa gutom, genocide, pati yung mga usok na nilagay dun sa tren na merong lason. Sobra ang sabi sa kasaysayan, nasa 6 na milyong Hudyo ang pinatay na mga Hudyo at sinunod. Di ba nakakalungkot? Nawalan sila ng karapatan, ng kayamanan, ang iba ay namatay pa, ang iba ay naghirap pa. Pero si Viktor Frankl, kakaiba. Nararanasan niya rin ang paghihirap. Pero ang sabi niya, hindi niya pinayagang magupo siya ng kamatayan. Bangabat wala na siyang karapatan, ang kayamanan niya ay nawala na, meron na lamang siya ay buhay. Pero ang sabi niya, ito yung bagay na nakita ko. Bakit siya nabuhay nung panahon ng concentration camp? Number 1, he has a deep purpose. Ang alam niya, nabuhay siya, may dahilan. Lagi nating tatandaan, kaya tayo kumakain para mabuhay. Hindi tayo nabuhay para kumain lamang. Merong purpose. Nakita niya yung deep purpose niya na kailangan niyang mabuhay upang ikwento kung ano ang nangyayari sa concentration camp at kung ano pa yung mga bagay na dapat niyang gawin para matulungan ang sangkatauhan. Pangalawa, nais niyang mabuhay dahil meron siyang trabahong hindi natapos. Yung kanyang manuscript, kailangang tapusin niya yon. At gusto niya ring makita ng buhay ang kanyang may bahay na babalikan. Yun ang dalawang bagay na kailangan bakit hindi niya pinayagang mamatay siya sa kabila ng kahirapan, gutom at hirap. Ikaw, marahil wala ka na rin kayamanan, naghihirap ka. Pero katulad ni Viktor Frankl, hindi siya sumuko. Namamatay paggapi ng kahirapan. Nawa, wag mong isuko ang laban. Sa binahagi kong ito, ano ang iyong nagustuhan? Isulat lang ninyo, i-type ninyo kung ano ang take away ninyo. Isa itong malaking inspirasyon sa akin upang gumawa pa ng mga kwentong makabuluhan. Dahil naniniwala ako kung tama ang isip, tama ang silid.